puno ng sigasig at pag-asa. Walang kahit kaunting takot, sumisigaw. Handa na. Lumingon si Chenbei. Pinuri si Zekiong. Magandang talumpati. Napakalakas ng dating. Maluwag na tinanggap niya ang papuri. Salamat sa iyo at sa batang dinala mo. Nakaramdam ako ng labis na kumpiyansa. Lumingon si Chenbei. Tiningnan ang batang babae. Pinuri ito. Ang talento sa pagpapadala ng tunog at pagpapalakas ng boses ng batang ito ay hindi masama. Hindi niya nakalimutang magbilin. Ipahatid mo ang bata sa ligtas na lugar. Tumango si Zekiong. Hinawakan ng mahigpit ang munting bata. Sumagot, Ngayon ay lumingon siya kay Luli. Luli, handa na ba ang livestream? Magalang na sumagot agad si Luli. Ayon sa inyong bilin, pinili ko ang pinakamataas na kalidad na livestream camera na maaaring kontrolin. Na ibinigay ng kalooban ng universo. Dito, napanatag na siya. Lumingon si Chenbei sa labas. Pinuri si Luli. Magaling. Handa nang mag-utos. Simulan na ang livestream. Masayang tumingin si Luli sa likod niya. Sumagot, Opo. Ngayon, 1 minuto na lamang ang natitira bago ang pagsalakay ng mga halimaw sa lungsod. Sa forum ng mga evolved, isang abiso na may icon ng camera ang lumitaw, bagong live broadcast, pagtatayo ng lungsod gamit ang gintong utos sa pagbuo ng lungsod antas S sa Jiangcheng. 1 segundo lang. Agad itong nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa buong kontinente. Sunod-sunod ang mga komento. Jiang T chat, clickbait siguro ito. Kailangan pang magbayad ng 1 gintong barya para mapanood. Invincible Anmin Enhat, siguradong ganoon nga. Ang boss na pinagtulungan naming talunin sa buong settlement ay naghulog lang ng utos sa pagbuo ng lungsod antas D, Ghost Sister Little Ye, hindi. Totoo ito. Diyos ko, ang daming halimaw na zombie. Erickson, may nakakaalam ba kung nasaan ito? Kung matagumpay nilang maitayo ang lungsod. Tiyak na pupunta ako doon para manirahan. Rod Emperor of the New World, Lintik. Bakit mga taga-silangan na naman? Malapit na. Ang sandali ng pagpasok ng mga zombie ay binibilang na lamang sa mga segundo. 5, 4, 3, 2. Handa na rin si Chenbei. Ipinatawag ang mga galami sa harap. Naisip niya, parating na sila. At pagkatapos, 1 segundo, walang segundo, tapos na ang oras ng paghahanda para sa pagtatanggol sa lungsod. Sa mismong sandaling ito, ang mga zombie na may anyong tao kanina ay nag-evolve na. Mas malaki na ang kanilang katawan. Puno ng maliliit na tinik. Mayroon pang mga puno ng bilog na paltos na mukhang kasuklam-suklam. Lumakas ang mga halimaw. Abiso ng system panel, magsimula na ang pagsalakay sa lungsod. Si Bai Shuang ay medyo nataranta sa mutation ng mga zombie. Nanghihinayang siyang nagsalita, sa simula pa lang ng pagsalakay. Lumakas na agad sila. Sayang. Dapat sana ay pinatay na natin ang ilang mga hindi pa lumalakas na zombie kanina. Ipinagmamalaking tiningnan ni Song Zekiong ang matatag na balikat ni Chenbei mula sa likuran at sinabi. Matagal nang alam niyang lalakas ang mga halimaw. Ngunit sinabi niyang mas marami ang karanasan at gintong barya mula sa mga lumakas na halimaw. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumungo si Chenbei sa direksyon. Mula sa kinaroroonan ng lahat, tumalon siya paitaas ng may sukdulang lakas. Nagpakawala siya ng isang atake na yumanig sa langit at lupa pababa sa kumpol ng mga gumagalaw na zombie. Ang malakas na puwersa ay nagpatilapon sa kanila paitaas. Nagkalat ang mga kamay at paa. Sa sandaling ito, nag-isip siya. Ang mga katangian ng zombie ay tumaas ng 3 beses. Ngunit ang gintong barya at karanasan ay 3 beses din. Ngayon, pinili ni Chenbei na hawakan ang ulo ng isang zombie. Inililipat niya ngayon ang salot dito. Ang mga galami ng virus na mahika ay pumulupot. Lumitaw ang system panel, combo ng salot 5/5. Lahat ng katangian dagdag 1/5, nagdudulot ng debuff na nagpapababa ng resistensya sa mga makakadikit. Isang maliit na system panel ang nagpatuloy sa pag-abiso, kasama ang function, paghawa ng salot. Cooldown, 5 oras. Ang mga bagay na ito ay walang anuman kay Chenbei. Winasiwas niya ang kamay. Itinulak ang zombie kanina. Tumama ito sa ilang iba pa. Tumilapon sila. Nag-abiso ulit ang system panel, pagkalat ng salot. Sa bilis ng pagkalat na parang kidlat sa isang kalaban. Nagdudulot ng matagalang pinsala ng pagkabulok at pagbaba ng mga katangian. Ang zombie na nahawaan ng virus kanina ay mabilis na kumalat sa iba pang mga zombie. Kaya naman, nagkalat sila sa gitna ng nakal-alasong usok ng virus ni Chenbei. Nasisiyahang tiningnan ni Chenbei ang kumpol ng mga zombie na naghihirap. Naisip niya, napakaganda ng kakayahan. Bagamat hindi mataas ang antas ng pinsala, ang malakas na kakayahang makahawa kasama ng pagbaba ng mga katangian ay maaaring gawing mas simple ng maraming beses ang pagtatanggol sa lungsod na ito.
Makalipas ang ilang sandali, sa likuran ng libu-libong zombie, biglang umiwas sila sa mga zombie na nahawaan ng kanyang sakit. Hindi ko akalain na sapat ang talino ng mga ito. Nagulat si Chenbai. Trauma ng isip, saan nanggaling iyon? Ang mga nahawa ang zombie ay nagkukumpulan. Ang ibang mga zombie ay lumayo rin sa kanila. Tiningnang mabuti ang libu-libong zombie sa harap niya. Naisip ni Chenbai, ang Panginoon sa kumpol ng mga zombie na ito, tiyak na may Panginoon na kayang kontrolin ang kawan ng zombie. Henry, ang mga zombie na ito ay hindi nagtutulakan o nag-aapakan sa isa't isa, kundi sumusulong ng may kaayusan. Agad niyang sinimulang gamitin ang kanyang kakayahan. Pumunta si Chenbai sa gitna ng kumpol ng mga zombie. Malakas na iwinasiwas ang dalawang kamay ng paulit-ulit. Lumikha ng malakas na aipo-aipo. Nagpatilapon ng maraming zombie. Naisip niya, ang paghahanap sa Panginoon ng zombie, mas madaling harapin kapag wala ng kontrol. Ngunit hindi alam ang lokasyon ng Panginoon. Ang paghahanap dito ay malamang na magtatagal. Naisip niya, kailangang patayin muna ang pinuno para madaling makontrol ang sitwasyon. Sumulyap si Chenbai. Nag-isip, kung ngayon ay hahanapin ko ang Panginoon, wala ako para patayin ang kawan ng halimaw sa harapan. Ang Panginoon ng zombie ay kokontrolen ang daluyong ng zombie. Buong lakas na aatake. Ang mga nagtatanggol ay tiyak na magkakaroon ng mga casualty. Ang mahirap na punto ngayon ay masyadong marami ang mga zombie. Kinagat ni Chenbai ng mahigpit ang ngipin. Inalala ang isang porma sayon. Nag-aalala siyang nagplano. Ngunit kung hindi ako magmamadaling hanapin at patayin ang Panginoon, kapag ang mga zombie sa ibang lugar ay nagbanta na sa lugar ng pagtitipon, mahahati ang ating mga tauhan. Sa oras na iyon, lalo akong hindi makakaalis. Hindi pwedeng pumunta. Hindi rin pwedeng manatili, habang sumusugod para harapin ang mga zombie. Kung sino man ang makuha, iyon na. Naisip ni Chenbai na kailangan niya ng tulong. Mukhang para malutas ang kasalukuyang sitwasyon ng perpekto, kailangan pa rin ng tulong ni Mengmeng. Hindi lang ordinaryong zombie, maraming nag-evolve na marunong ng magbuga ng lason para atakihin si Chenbai. Gumamit siya ng kalasag para sumangga. Sa malambot na kama, si Mengmeng ay natutulog pa rin. Bumubuka ang bibig at humihilik. Naisip ni Chenbai, gumising ka na, pakiusap, Mengmeng. Maya-maya, na parang may telepathy, dahan-daang iminulat ni Mengmeng ang kanyang mga mata. Si Song Jia, na nasa silid para alagaan si Mengmeng, ay masayang nagsabi nang makita siyang nagising. Gising ka na pala, katatapos lang magising ni Mengmeng. Nagulat siya at nautal. Oo, sino ka? Namula ang buong mukha ni Mengmeng. Tumingin sa paligid, at medyo takot na nagtanong pa. Nasaan ito? Nasaan ang guro ko? Ang balita na nagising na si Mengmeng ay agad na ipinaalam ni Song Jia kay Chenbai. Gising na si Mengmeng. Kinukwento ko sa kanya ang kasalukuyang sitwasyon. Sa tamang pagkakataon na makatanggap ng ganitong magandang balita, medyo gaman ang loob ni Chenbai. Mabuti naman. Pagkatapos marinig ang kwento mula kay Song Jia, agad na nag-message si Mengmeng sa kanya. Pasensya na, guro. Masyadong mabilis kang tumakbo ng buong lakas. Hindi ko nakayanan ang presyon ng hangin. Naubos ang lakas ko kaya nakatulog ako ng mahimbing. Naintindihan ko na ang kasalukuyang sitwasyon mula sa kwento ni Song Jia. Ngayon, papasok ako sa panaginip para pumatay ng mga halimaw at tulungan ka. Agad na sumagot si Chenbai. Huwag kang magmadali. Ilarawan ko ang anyo ng isang uri ng zombie sa iyo. Gamitin mo agad ang iyong kakayahang pumasok sa panaginip para hanapin ang zombie na iyon. Tunay ngang napakagandang plano. Nagdepensa si Chenbai at hinayaan si Mengmeng na tulungan siyang hanapin ang zombie lord. Agad na nakatanggap ng mensahe si Mengmeng. Binasa niya ito ng malakas. Ordinaryong katawan ng tao. May nakausli sa balikat na parang mga balikat na pad. Napakalaki ng ulo. May balot na parang lambat sa labas. Ang balangkas sa dalawang balikat ay may mahahabang galamay. Malakas ang mental na lakas. Pinakalma ang sarili. Nagbilin muna si Mengmeng kay Song Jia. Kailangan kong pumasok sa panaginip. Pakiusap, munting Jia. Huwag mong hayaang may lumapit sa akin. Salamat. Nang makitang nahulog sa estado ng pagtulog si Mengmeng, hindi naintindihan ni Song Jia. Nagsalita, bakit ka natulog? Bakit ang bilis mong matulog? Sa isang iglap, nakapasok na si Mengmeng sa espasyo ng panaginip. Nakakonekta ito sa totoong mundo. Tumayo siya sa mataas na pader ng lungsod. Tumingin sa ibaba, at hindi mapigil ang humanga. Wow! Ang daming zombie. Hindi na nag-aksaya ng oras. Malakas na ibinuka ni Mengmeng ang kanyang mga braso at pinakawalan ang espiritual na lakas ng kanyang propesyon na Dreamweaver. Creator of Things. Ang mga tuldok ng liwanag ay agad na naging malalaking bato sa malaking bilang. Nahuhulog mula sa pader ng lungsod na 10 metro ang taas.
Ang mga dambuhalang bato ay bumagsak ng mabilis. Nadaganan ang napakaraming zombie. Nakita ni Mengmeng ang mataas na produktibidad at tuwang-tuwang sumigaw sa kanyang isip. Oh, ang espasyo ng panaginip pa rin ang pinakamagaling. Kumpiyansang nagunat ang munting bata at nagsimulang mag-warm up. Naisip, sige, hanapin na agad ang zombie na sinabi ni Guro. Kumuha ng buwelo mula sa itaas. Inisip ni Mengmeng na tumubo sa kanya ang isang pares ng maganda at mariingal na pakpak. Lumipad siya pasulong sa harap ng libu-libong maduduming zombie. Sinabi niya, hindi pwedeng maantala ang misyon na ibinigay ni Guro. Hanggang sa hapon, pagkatapos ng halos isang araw ng mahirap na pagdepensa sa base, pagod na lumapag si Chen Bai sa pader ng lungsod. Huminga siya ng malalim. Si Chen Bai ay basang-basa ng pawis. Iniabot niya ang kamay. Kinuha ang bote ng tubig mula kay Song Zekiong. At sinabi, Song Zekiong, ano ang partikular na sitwasyon tungkol sa mga nasawi na miyembro at ang pinsala sa pader ng lungsod? Mayabang na sumagot agad si Song Zekiong. Salamat sa iyong pagmasaker sa harapan. Wala tayong namatay. Bukod dito, habang kakaunti ang mga halimaw sa ilalim ng pader ng lungsod. Ilang beses kaming pumatay. Iilang miyembro lamang ang nasugatan. Nang marinig niya ang kanyang ulat, ang sitwasyon ngayon ay medyo maganda. Tiningnan ni Song Zekiong si Chen Bai na umiinom ng tubig nang walang tigil. Nagpatuloy, ang antas ng pinsala sa pader ng lungsod ay napakaliit din. Sa tingin ko, maaari kang magpahinga ng panatag at hayaan ang iba na magpatuloy sa pagdepensa. Pagkatapos uminom ng isang lagok, hindi mapalagay si Chen Bai na ipaubaya ito. Seryoso siyang tumanggi. Hindi. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pa maituturing na optimistiko. Ngayon lamang niya nilinaw ang tungkol sa Zombie Lord. Pagkatapos maintindihan ang sitwasyon ng labanan, labis na natarante si Song Zekiong. Napanganga siya. Nagbulalas. Panginoon. Magalang niyang kinuha ang bote ng tubig mula sa kamay niya. Nag-aalangang nagtanong si Song Zekiong. Lumalabas na mayroon pa palang ganitong uri ng zombie. Iniabot ni Chen Bai ang kanyang kamay at ipinaliwanag. Oo, ngayon, lumitaw lamang ang mga ordinaryong zombie na pinalakas na bersyon. Ang bilang ng mga espesyal na zombie na lumitaw ay mabibilang sa daliri. Mas naging seryoso ang kanyang mukha at bumaba ang boses. May kutob ako na ang Panginoong ito ay malamang na nag-iipon ng lakas. Naghahandang tapusin tayo sa isang iglap. Katatapos lang makita ang kanyang guro. Si Mengmeng ay masayang-masaya na parang nakakuha ng ginto. Tumakbo siya palapit at sumigaw. Guro, guro, sa likuran. Si Song Jia ay masaya rin pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkikita. Tinawag si Chen Bai mula sa malayo. Nakita si Mengmeng na masayang tumatakbo nang walang pakialam. Tinawag ni Chen Bai si Mengmeng. Si Song Jia ay halos hinggilin sa pagod habang sumusunod. Pinaalalahanan ng munting bata, dahan-dahan lang. Si Song Zekiong sa tabi ay nagulat din nang makita si Song Jia dito. Naisip niya, munting Jia. Lumingon si Chen Bai kay Song Zekiong. Sabihin mo kay Luli na huwag ay livestream ang lugar na ito. Mabilis siyang sumagot. Opo. Pagkaraan lamang ng ilang sandali, lumingon si Song Zekiong para magulat. Boss Bai, inilipat na ni Luli ang lahat ng Flycam livestream ng kalooban ng universo. Tumango si Chen Bai. Pagkatapos ay nagpakita ng seryosong ekspresyon. Nagpatuloy. Ang kakayahan ni Mengmeng ay napaka-espesyal. Hinding-hindi pwedeng malaman ng iba. Sumagot si Song Zekiong. Naiintindihan ko. Nakarating na ang batang si Mengmeng. Yumuko siya. Humihingal. Kabaligtaran sa malamig niyang anyo kanina. Napakalambing niya ngayong tinapak ang balikat ng bata. Nagtanong, bakit nagmamadali? Nahanap mo na ba ang Panginoon? Habang humihinga, pilit na sumagot si Mengmeng. Hindi pa. Inosenteng tumingala ang bata. Nilinaw ang sitwasyon sa kanya. Bagamat naramdaman ko ang ilang beses na pagbabago sa mental na lakas. Bawat beses ay maikli lamang. Makukumpirma ko lamang ang pangkalahatang direksyon. Hindi ko panalak ang kakayahan sa pag-trace. Pasensya na, guro. Bagamat wala pa siyang naitutulong sa kanya. Hindi man lang siya sinisi ni Chen Bai. Mahinahon niyang sinabi kay Mengmeng. Huwag kang laging humihingi ng pasensya. Alam kong ginawa mo ang lahat para hanapin ito. Tumingin si Mengmeng sa kanya. Marahang tumango. Pagkatapos ay lumingon ang bata sa likuran. Habang pinupunasan ang pawis, sinabi niya, pero hindi ibig sabihin na wala akong nakuha. Nasaan ang mapa? Ate Jia. Narinig ito ni Song Jia. Sumagot agad. Narito, inilatag ni Song Jia ang mapa. At nagsimulang magpaliwanag si Mengmeng. Bagamat hindi ko nahanap ang Panginoon, natuklasan ko ang ilang mga kaina-hinalang lugar kung saan nagtitipon ang mga espesyal na zombie. Bawat lugar ay may ilang daang espesyal na zombie. Pagkatapos ay itinuro ni Mengmeng ang isang base sa mapa at sinabi. Tulad dito,
malapit sa palengke ng mga produktong agrikultural ng Jiangcheng. May 2 o 3 daang matataba, mapula ang mata, mahigit 2 metro ang taas. Ngayon, itinuro at binilugan ni Mengmeng ang maraming base para ipaliwanag ng mas detalyado. Ang plaza ng Dongjiang ay puno ng mga kakaibang zombie na walang kamay. At hawak sa tore ng telebisyon sa tabi ng ilog. May isang uri na gumagapang. Lahat sila ay mga zombie na may napakabilis na kilos. Mula simula hanggang dulo ng Vinho Commercial Street ay puro mga zombie na matipuno ang katawan at mga paa. Inisip ni Chen Bai ang anyo nila. Hinaplos ang baba, nagpatuloy, matataba, tank, mga ngaso, hunter, at sumisigaw, screamer. Lahat sila ay mga evolved zombie na nasa ikalawang yugto. Tumayo si Song Zekiong sa tabi. Nakahalukip-kip, sumingit, tama ka, talagang balak nilang tapusin tayo. Pagkatapos, mas naging seryoso ang tingin ni Song Zekiong. Malalim siyang nagtanong, Boss Bai, sa tingin mo, gaano kalakas ang mga evolved zombie sa ikalawang yugto? Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Chen Bai kina Mengmeng at Song Zekiong. Ang antas ng ebolusyon sa ikalawang yugto ay hindi bababa sa level 10. Batay sa bilang na inilarawan ni Mengmeng, natatakot akong nakatipon na sila ng higit sa 1,000. Kumunat ang noo ni Chen Bai. Naging mas matalim ang kanyang mga mata. Nag-isip, sa bilang na ito, kung ako lang, hindi naman imposibleng manalo. Ngunit, at diretsahan niyang sinabi ang kinatatakutan niyang sitwasyon kapag lumakas pa ang zombie lord. Sa ilalim ng utos ng Panginoon, hinding-hindi nila ako papalibutan, kundi buong lakas na sasalakayin ng pader ng lungsod at papatayin ang mga tao sa loob ng lungsod. Sa oras na iyon, magiging isang laro ito kung sino ang mas mabilis pumatay. Ang bilang ng ating mga nakaligtas ay mahirap lumampas sa 10%. Narinig ito, namutla ang mukha ng 3 babae. Nawala ang kanilang kumpiyansa kanina. Lumingon si Song Zekiong patungo sa mga zombie. Puno ng galit siyang sumigaw. Kailangang patayin muna ang Panginoong ito. Mag-iimbestiga ako agad kung mayroong evolved sa lungsod na nagtataglay ng talento sa pagsubaybay sa mga pagbabago sa mental na lakas at paghahanap ng mga halimaw. Gayunpaman, napakakalmado ni Chen Bai. Pinigilan niya si Song Zekiong. Huwag kang magmadali. Naalala ko, mayroon akong isang angkop na kandidato. Ilang sandali ang lumipas. Kinontak ni Chen Bai si Han Xiao. Nagtanong si Bai, may kakayahan ka bang subaybayan ang pinagmulan ng mga pagbabago sa mental na lakas? Sumagot si Han Xiao. Nagbibiro, Boss Bai, ang talento ko ay paghawak sa espiritu. Siyempre, napakasensitibo ako sa mga pagbabago ng mental na lakas. Agad na sumagot si Chen Bai. Okay, tulungan mo ako sa bagay na ito. Nagpatuloy si Han Xiao. May kaugnayan ba ito sa Panginoon na sinabi mo sa livestream? Inayos ni Chen Bai. Tama, ipapaliwanag ko muna sa iyo ng malinaw ang sitwasyon at plano. Sa hapon ng ikalawang araw ng pagtatanggol sa lungsod, sa Villa Area, Dongshan Settlement, sa espasyo ng panaginip, ginamit ni Mengmeng ang kanyang kakayahan para dalhin si Han Xiao para tumulong. Tiningnan ni Han Xiao ang paligid. Interesado siyang nagsabi, ito pala ang settlement ni Boss Bai. Sa livestream, tanging ang panig lamang ng pader ng lungsod ang nakikita. Hindi ko inaasahan na mayroon palang ganito kalawak na villa area. Sakto namang nakita si Chen Bai. Si Han Xiao ay masigla. Nagbiro at seryosong nagtanong, Boss Bai, kung lilipat ako rito, pwede ba akong tumira sa villa? Malugod siyang tinanggap ni Chen Bai. Masayang kumaway. Sumagot, syempre pwede. Marami pang bakanteng villa sa tuktok ng bundok. Pwede kang pumili ng malaya. Nagbibiro lang siya, pero hindi niya inaasahang totoo pala. Halos mabaliw sa tuwa si Han Xiao. Nag-post siya ng, okay. Ngumiti ng todo, at sinabi, napakabait ni Boss Bai sa akin. Kung gayon, ngayon, kailangan kong gawin ang lahat. Handa na ako. Aalis na ba tayo agad? Si Mengmeng ngayon ay naguguluhan. Nagtanong kay Chen Bai, Guro, aling uri ng espesyal na zombie ang una nating papatayin? Lumingon si Chen Bai. Nag-isip ng ilang segundo. Pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon sa harap. Sinabi, pumunta tayo sa tore ng telebisyon sa tabi ng ilog. Sa tore ng telebisyon sa tabi ng ilog Dongcheng. Jiangcheng. Sa mataas na gusali na may maraming salamin. Puno ito ng mga gumagapang na zombie. Parang mga langgam na dumudumi sa asukal. Ang mga ito ay siksikan. Sabay-sabay na gumagapang paakyat, at nagkakagatan pa at nag-aawayan. Sina Chen Bai, Mengmeng, at Han Xiao mula sa malayo ay nakita sila. Nagsalita si Chen Bai. Ang mga mangangasong iyon ang tanging maaaring balewalain ang pader ng lungsod na zombie. Sila rin ang uri na may pinakamalaking banta sa settlement. Pagkatapos ay tumingin siya kay Han Xiao at sinabi,
Ang Panginoong iyon ay tiyak na hindi hahayaang patayin natin ang mga mangangasong ito. Sa oras na iyon, aasa ako sa iyo, Han Xiao, para magamit ang iyong kakayahan. Napakakumpiyansa ni Han Xiao pagkatapos ng laban sa dungeon noong araw na iyon. Sumagot siya agad, ipagkatiwala mo sa akin. Pagkatapos ng mga salitang ito, ginamit ni Chen Bai ang kanyang kakayahan sa paglipad. Tumalon sa hangin, at si Meng Meng ay gumamit din ng kakayahan. Tumubo ng pakpak, lumipad kasunod ni Chen Bai. Lumingon si Chen Bai, sinabi, Meng Meng, sugod. Determinado si Meng Meng, sumagot, opo, hindi alam kung sadya o hindi. Naiwan si Han Xiao na nakatayo mag-isa. Naguguluhan, tinuro niya ang kanyang sarili at nag-isip. Dapat ko rin bang pag-aralan kung paano gamitin ang mental na lakas para kontrolin ang mga bagay para makalipad? Makalipas ang ilang sandali, lumipad si Meng Meng papalapit sa lugar kung saan maraming zombie ang umaakyat sa mga gusali. Ginamit niya ang kanyang skill, Siren's Call. Isang malakas na shockwave ang lumabas mula sa munting bata. Maraming zombie ang naparalisa at nabitawan. Nahulog pababa, nanlaki ang mga cute na mata ni Meng Meng at ipinagmamalaki ang sarili. Hihi, sa espasyo ng panaginip, napakalakas ko pa rin. Ang paglabas ng shockwave na ito ay nakakuha rin ng atensyon ng iba pang mga nilalang. Sila ay parang matagal ng gutom. Nagsimulang tumalon, lumipat ng direksyon patungo kay Meng Meng. Boom 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 boom. Natakot si Meng Meng. Katatapos lang niyang magyabang ng ilang segundo. Ngayon ay natataranta na siya. Ang bilis, patay. Sa mismong sandaling ito, napakaraming kasuklam-suklam at siksik ang zombie ang walang pakundangang tumalon patungo kay Meng Meng. Bawat isa ay mabangis, sabay-sabay na umatake. Hindi nakahanda si Meng Meng. Natakot siyang nagbulalas. Hindi ko maiiwasan. Anumang mahirap, si Chen Bai ang bahala. Madali bang hahayaan ni Chen Bai na masaktan ng zombie si Meng Meng? Sumugod si Chen Bai na parang Superman. Sumigaw, Meng Meng, huwag kang gagalaw. Umikot siya ng isang letrang C matagumpay na ginamit ang kakayahan. Sumugod, itinulak lahat ng zombie nang hindi man lang nasasaktan si Meng Meng. Lumitaw ang system panel ni Chen Bai, katawan ng apoy ng impyerno, antas A, napapalibutan ng apoy ng impyerno. Patuloy na kumokonsumo ng mental na lakas. Nagdudulot ng 2 layer na pagkasunog sa pisikal at mental na kalaban kapag nadikit. Ginamit niya ang lakas ng Virus Monarch. Mula sa mahabang pader, tumusok ang mga dambuhalang tinik. Tumusok ito ng diretso sa bawat zombie. Pinuksa ang isang malaking grupo. Nakabitin silang lahat. Sunod ay ang sabay na pag-atake ng magguro. Si Chen Bai sa isang tabi ay kumakalmat sa bawat mataas na antas na zombie. Si Meng Meng sa kabilang panig ay nagbubuga ng mga enerhiya. Pinupuksa ang mga mababang antas. Makalipas ang ilang sandali, mahinahong tumayo si Chen Bai sa rooftop ng gusali. Pinapasipsip niya sa mga galami na virus. Sinabi niya, ang huli, 2 system panel ang sunod-sunod na lumitaw, ebolusyon, paglamon. Nilamon ng elite mutated form, hunter zombie, uri ng bilis. Yugto 3. Nakuha ang 200 puntos ng virus. 50 puntos ng ebolusyon ng ultraviolet virus. Maraming beses na paglamon. Bawas sa benepisyo, -60%. Nakalutang si Meng Meng sa itaas. Tumingin pababa, nagsalita, 297. Pangalawang araw pa lang ng pagsalakay sa lungsod. Ganito na karami ang nagtipon na elite evolved zombie na ito. Narinig ito ni Chen Bai. Nagsalita para ipaliwanag. Ang mga uri ng bilis na zombie ay natural na mabilis magtipon. Ito marahil ang lahat ng zombie sa buong Jiangcheng. Maging sa mga karatig lungsod. Tumingin siya sa tanawin ng lungsod. Hinulaan ang sitwasyon ng mga zombie sa hinaharap. Siyempre, may ilan pang zombie na darating. Ngunit sa oras na iyon, marahil ay patay na ang Panginoon. Isang organisasyon na walang pinuno. Ang kanilang mga pag-atake ay kalat-kalat. Hindi na dapat pag-usapan. Masayang-masaya ang mukha ni Meng Meng. Lumipad siya papalapit kay Chen Bai. Nagtanong, kailangan ba nating pumili ng isang lugar ng pagtitipon para walisin? Akmang may sasabihin. Biglang napansin ni Chen Bai ang isang bagay. Natuklasan niya ang isang maliit na bagay na papalapit. Mataas ang antas ng kanyang reaksyon. Agad niyang nahuli ang isang maliit na palaso na papalapit sa kanya gamit lamang ang 2 daliri. Sinabi niya, mukhang hindi na kailangan. Lumalabas na si Han Xiao ang nagpadala ng mensahe ng abiso. Sa palaso, may isang maliit na piraso ng papel na nakasulat, nahanap na. Binuksan ito ni Chen Bai. Binasa, at iniulat, balita mula kay Han Xiao. Nalock na niya ang lokasyon ng Panginoon. Ang impormasyong ito ay labis na ikinatuwa ni Meng Meng. Nakatanggap ng impormasyon sa isang iglap.
Sina Mengmeng at Chen Bai ay agad na lumipat sa bulubunduking lugar sa hilagang silangan ng settlement sa Jiangcheng. Tumayo si Han Xiao sa isang mataas na mabatong lugar na parang bundok. Itinuro niya ang malayo. Ang pinagmulan ng pagbabago ng mental na lakas ay nasa bangin sa unahan. Sumunod ang tingin ni Chen Bai at hindi mapigil ang magbulalas. Hindi ko inaasahan na nasa likuran pala natin. Mukhang hindi mababa ang talino nito. Ngumiti ng malapad si Han Xiao. Puno ng sigla. Hinailan niya ang braso. Tumingin kay Chen Bai. Inaapura siya. Boss Bai, umalis na tayo para labanan ng boss. Excited na ako. Kabaligtaran sa pagiging sabik ni Han Xiao. Tumingin si Chen Bai sa malayo. Kalmado. Kailangan nating bumalik sa totoong mundo bago natin labanan ang Panginoong ito. Pinutol ang daloy ng damdamin. Medyo nadismaya si Han Xiao. Nagtaka. Ha, bakit po, Boss Bai? Mas tuso si Chen Bai. Kailangan niya ng paghahanda para sa hinaharap. Kaya gusto niyang ayusin ang kanyang reputasyon. Sinabi niya ng malinaw. Kailangang i-livestream ang Panginoong ito. Ito ay isang dekalidad na tuntungan para itaas ang ating pangalan. Tinapak niya ang balikat ni Han Xiao. Nangako, sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo. Kung may mahuhulog na bagay na angkop sa iyo, itatabi ko para sa iyo. Agad na sumaya ulit si Han Xiao. Sumagot siya. Salamat, Boss Bai. Nang gustong bumalik, tumingala si Chen Bai. Sinabi kay Mengmeng. Oras na para magising tayo. Mengmeng, maaari mong isama si Han Xiao para puksain ang ilang mga yugto dalawang elite zombie. Masaya si Mengmeng dahil makakapagpatuloy siya sa pakikipaglaban para tumaas ang puntos ng karanasan. Mabilis siyang nagtanong. Aling uri po? Lumitaw ang imahe ng ilang uri ng zombie sa kanyang alaala. Inilarawan ni Chen Bai. Ang mga sumisigaw. Ang uri ng zombie na ito ay isang uri ng mental na ebolusyon. Tamang-tama, kaya ninyong dalawa silang pigilan. Bagamat wala silang kakayahan sa malapitang laban, maaari silang magpakawalan ng sigaw. Para sa mga pinalakas na zombie, isa rin itong uri na may malaking banta. Pagkatapos magsalita, nagpaalam siya ng magiliw at nagpas siyang umalis ng maaga. Naintindihan na ni Mengmeng. Nagsalita siya. Naiintindihan ko po, guro. Tiniyak din ni Han Xiao. Ginagarantiyahan kong matatapos ang misyon. Makalipas ang ilang sandali, pagkaalis sa panaginip ni Mengmeng, mag-isang pumunta si Chen Bai sa bulubunduking lugar sa hilagang silangan ng settlement sa Jiangcheng. Tumayo siya mismo sa lugar kung saan tumayo si Han Xiao sa panaginip at nag-isip. Ito nga ang lugar. Nag-isip si Chen Bai. Tinitigan ang direksyon ng bangin. Nag-isip, malapit na. Bagamat wala akong kakayahan sa pag-detect, nararamdaman ko ang hininga ng mataas na antas na evolved virus. Hindi napansin. Mula sa likuran niya, isang zombie ang akmang aatake ng pataksil. Ang zombie na ito ay nag-mutate. Ang dalawang kamay ay naging dalawang karit. Sumugod ito. Umikot ng 2 beses. Mapanganib. Ngunit si Chen Bai, dahil sa mataas na antas ng pagiging sensitibo, napakahusay niyang naiwasan ito. Sa sandaling makita niya ang anyo ng zombie. Nagulat siya. Mangangaso. Isang mas mataas na antas ng ebolusyon ng bilis kaysa sa hunter. Ang zombie na ito ay patuloy na sumugod para atakihin si Chen Bai gamit ang 2 karit na nakakabit sa katawan nito. Nag-analyze siya. Mataas ang posibilidad na sila ang mga bantay na kasama ng Panginoon. Ang uri ng zombie na ito ay labis na mahilig sa malapitang laban. Ang bilis ay hindi mas mababa sa akin. Sa tamang sandali na tumalon ang zombie patungo kay Chen Bai. Nagpalit na siya ng anyo, isang kamay ay naging kalasag at ang isa ay naging matulis na kuko. Sinalo niya ang aura ng demonyong ito na kumislap ng berdeng liwanag. Nagplano si Chen Bai. Kailangan kong magkunwaring mahina ang kakayahan ko. Magpakita ng kahinaan para atakihin nila ako. Hindi ako gagamit ng masyadong lakas. Kung hindi, ang zombie na ito ay nanginginig na. Nagpatuloy sa pag-iisip si Chen Bai. Kung hindi, aabalahin ko sila. Kung magsisimula kaming lumaban ng malapitan, matatagalan kami. Kung samantalahin ng Panginoon ang pagkakataon para tumakas, hindi maganda. Gaya ng kanyang plano, isa pang nilalang ang dumating. At sa pagkakataong ito, balak din itong umatake ng pataksil. Ngunit alam na ni Chen Bai. Sabik siyang naisip, dumating na. Tinansya ang distansya at bilis. Hinawakan ni Chen Bai ang kamay ng unang zombie. Kumuha ng buwelo. Itinama ito sa pangalawang sumusugod. Napasigaw sila sa sakit. Ang 2 pangit na mukha ng 2 zombie ay pinag-umpog ni Chen Bai. Puno ng pagkalito. Tumungo sila sa hangin. Tinansya ni Chen Bai. Sinuntok niya ng 1 beses. Nabasag ang 2 ulo. Ito na naman ang teknik na ebolusyon, paglamon gaya ng dati. 2 system panel ang lumitaw, ebolusyon, paglamon.
Paalala, nilamon ng Elite Mutated Form, Hunter Zombie, uri ng bilis. Yugto 4. Ang lahat ng kakayahan ng ultraviolet virus ay napabuti. Paalala, nakuha ang 1,000 puntos ng virus. 750 puntos ng ebolusyon ng ultraviolet virus. Gamit ang dalawang kamay, pinapalibot niya ng mga galamay na virus. Sinisipsip ang dalawang malalaking zombie. Lumiit ang mga ito. Natira na lamang ang ilang braso. Nagpatuloy ang dalawang system panel. Paalala, nilamon ng Elite Mutated Form. Paalala, nakuha ang 700 puntos ng virus. Maraming beses na paglamon. Bawas sa benepisyo, minus 10%. Ang kakayahang lumamon ni Chenbai ay nag-evolve sa isang bagong anyo. Itinaas niya ang karit na pinagsama mula sa zombie kanina. Nasisiyahang nagsabi, bagong anyo. Ha, lumitaw ang system panel. Paalala, ang ultraviolet virus ay may bagong anyo, anyong matalim na talem. Maya-maya, pagkatapos patatagin ang bagong anyo, naramdaman ni Chenbai ang isang lakas na hindi maaaring maliitin. Naisip niya, mental shockwave, napakalakas ng mental na lakas. Alam ko nang ang may maruming bagay sa malapit. Tumingala si Chenbai sa mataas na sanga ng puno malapit dito. Sumigaw siya ng may hamon. Akala ko pa naman sasamantalahin mo ang pagkakataong ito para tumakas. Akala mo ba kaya mo akong patayin? Ang itim na anino kanina sa sanga ay ang Zombie Lord. Ang katawan nito ay tinubuan ng maraming malalaki at mahahabang galamay. Ang ulo nito ay puno ng mga paltos na mukhang kasuklam-suklam. Sa unang tingin, para itong pugita. Kumuha ng buwelo si Chenbai. Tumapak sa lupa, tumalon pa itaas. Mayabang siyang nagsabi, kung gayon, napakalaki ng pagkakamali mo. Isang atake, isang patay. Sumugod si Chenbai. Tinagpa ang malaking ulo ng Zombie Lord. Hindi ito lumaban. Ganoon na lamang pinutol ni Chenbai sa dalawang hiwa ng mabilis. Ang malaki nitong ulo ay bumagsak sa lupa. Noon lumapag si Chenbai. Naisip niya, ang boss na ito ay medyo mahina. Mula sa kung saan, may boses na tumawag ng malakas. Boss Bai. Nagulat si Chenbai. Lumingon. Si Song Zekiong. Sumugod siya. Niyakap ng mahigpit si Chenbai. At magiliw na sinabi, salamat kay Boss Bai sa pagpatay sa Panginoon. Ang pag-atake pagkatapos nito, dahil wala nang kumokontrol, ay mas madaling harapin. Nagulat siyang nagtanong, kayo, mukhang matagal nang hindi nagtuturo si Chenbai sa mga estudyanteng ito. Ang mga babaeng sabik matuto ay lumabas na. At bawat isa ay interesadong inanyayahan siya. Kinamot ni Song Jia ang ulo. Siyempre, binabati namin ang tagumpay mo. Masamang tao, Commandant si Luli. Nagpadala ng pagtingin. Talagang napaka-maaasahan mo. Si Ling Yu ay mas pangahas. Nagpadala siya ng maraming signal ng pag-ibig. Tinawag siyang, guro, kaya pinalibutan ng 4 si Chenbai. Bawat isa ay maghiliw at pinahahalagahan siya. Gusto nilang ibigay ang lahat sa pag-aaral ng masigasig kay Chenbai. Tumayo siya sa gitna, nagsalita ng may kasiyahan. Talagang alam na alam ninyo ang mga kahinaan at gusto ko. Pinutol ang pag-akyat ng damdamin. Bumalik ang mukha ni Chenbai sa pagkadismaya. Naisip niya, gayunpaman, ang dalawang karit sa kamay ni Chenbai. Umikot siya, nagpakawala ng isang atake na may aura na parang bagyo. Ang mga babae sa harem niya ay naglaho ang tunay na anyo. Lahat ay ilusyon lamang na ginawa ng zombie boss. Ang ilusyon ni Song Zekiong ay isang aura lamang ng mahika nito. Naglaho dahil sa malakas na atake. Lahat ay naging mga transparent na bula na lumulutang. Medyo romantiko rin ito sa gitna ng labanan. Natuklasan ni Chenbai. Ilusyon sa ganitong antas, huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Ang zombie ay buo pa rin. Hindi ito madaling harapin ng ganoon. Lumingon si Chenbai. Ang kanyang kilos. Bagamat lumikha ka ng ilusyon, hindi mo pa rin magulo ang aking pangunahing kakayahan sa paghusga. Kung gayon, mukhang mas mababa ang iyong mental na lakas kaysa sa akin. Ang Zombie Lord, na nasaktan ang pride, ay nagalit hanggang sa manginig. Binuksan nito ang malaking bibig. Umuungol. Sumimangot si Chenbai. Tinitigan niya ito ng matatalim at malamig na mata. Mayabang na hinarap ito. Mahal na ginoong Zombie Lord. Hinarap ni Chenbai ang Zombie Lord. Ang pangyayaring ito ay na-livestream sa buong sistema ng kontinente. Napakaraming nanonood at patuloy na nagkokomento. May ilusyon pala. Kaya pala nakita kong 2 beses siyang humiwa sa hangin. Sayang lang. Sa livestream hindi makikita ang ilusyon. Akala ko may halimaw na nakatago. Ang mataas na antas na zombie na ito ay mukhang hindi gaanong malakas. Haha, hindi malakas. Subukan mong pumatay ng isa. Taga-NGAC fan ako. May mantis zombie kami. Kahapon lang. Pumatay kami ng isa. Ang buong team namin ay puro antas A ang talento. Taga-NGAC fan din ako.
Iyon ang pinakamalakas naming team. Kanina sinabi niyang ang uri ng mental na ebolusyon ay walang mental na lakas na kasing taas niya. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? Hindi ka nagkamali ng dinig. Narinig ko rin. Imposible. Naghinala akong ang buong pagsalakay na ito ay isang panloloko ng dilaw na unggoy. Tawa ng tawa. Palaging may mga payaso na ayaw tanggapin ang katotohanan. Lumitaw ang isa pang system panel. Lahat. Lumipat sa livestream room BLG. 3. Nagsisimula na ang malakas na pag-atake. Sa pader ng lungsod, settlement sa Jiangcheng, ang evolved zombie na uri ng pisikal na lakas yugto 2, ang Berserk Giant. Ngayon, bawat isa ay mas marahas pa. May mga nag-evolve na dambuhala, matataba, ang lakas ng maliliit ay lumakas din. Sila ay inihahagis ng malalaki ng 10 metro. Mas maliksi kaysa sa malalaking matataba, para makaakyat sila sa pader ng lungsod. Lahat maging alerto, unahin ang pagpatay sa mga zombie na inihagis paakyat. Si Song Zekiong ay napakahirap pa ring nagdedepensa dito. Ang mga zombie na inihagis paakyat ay mabangis na sumusugod. Bukod kay Song Zekiong, may iba pang mga profesional na manlalaro na sabay-sabay na lumalaban sa mga zombie na ito. Talento antas BCTHU Trich Chuantin ay medyo nasisiyahan sa paghagis. Rate ng pagtama sa paghagis ay tumaas. Pinsala dahil sa paghagis ay tumaas. Talento antas CCLI HUYNKHNGTIN. Maaaring baguhin ang direksyon ng lipad ng pana na pinakawalan. Talento antas CCLC Kenvihan. Maaaring baguhin ang direksyon ng lipad. Sunod-sunod silang nagpapakawalan ng napakaraming pana. Mga bato at ladrilyo ay sunod-sunod na inihahagis. Umaatake sa mga kalaban. Sa kumpol ng mga zombie. May isa pang malaki at matigas ang anyo. Mabilis itong umakyat. Ang halimaw na zombie na ito ay nakatapak na sa pader ng lungsod. Mayroon pa itong skill na nagpapakawalan ng shockwave. Pinakawalan ng zombie ang lakas. Sumigaw ng malakas. Ang shockwave ay lumabas ng siksikan. Nakakabingi. Maraming profesional na manlalaro, mga binata na hindi nakayanan ng presyon, ay napilitang umatras. Isang profesional na manlalaro ang tumakbo muna. Sinabi, nasira na ang ika-4 na bahagi ng pader ng lungsod. Nagsisimula na silang maghagis ng zombie patungo sa ika-4 na bahagi ng pader ng lungsod. Akala mo ay malapit ng gumuho. Ginamit ni Song Zekiong ang kanyang kakayahan. Tumalon siya paitaas. Naghanda para sa isang atake ng flying dagger. Sumigaw siya ng malakas. Huwag kayong mataranta. Depensahan ang inyong posisyon. Malakas na iwinasiwas ni Song Zekiong ang dambuhalang flying dagger. Lumipad ito ng may malakas na puwersa. Nahalos ikasindak ng mga miyembro ng team kaya umiwas sila. Sa kabilang panig, si Bai Shuang ay abala sa pagpuksa sa mga zombie. Tumatakbo siyang mag-isa. Mabilis na parang kidlat. Saan man siya pumunta, pumupuksa siya. Ang zombie kanina na nagpakawala ng shockwave ay tinamaan ng isang atake mula kay Song Zekiong. Mukhang hindi pa ito sapat. Ngumisi ito ng malakas. GRRR. GRRR. Ha! Narinig ang mapanuksong tawa. Nagalit si Song Zekiong. Iniabot niya ang kamay, palm itik, at malamig na umismed. Pagkatapos ng magaang napitik, ang skill na Purple Crystal Needle Thorn ay lumabas bilang isang halijing bakal na kasing laki ng puno. Tumama ito ng diretso sa tiyan ng zombie na nagyabang pa lang ng ilang segundo. Makalipas ang ilang sandali, ang sitwasyon ay maituturing na medyo maayos na. Ibinuka ni Song Zekiong ang mga braso. Nagsalita ng malakas para sa lahat. Lahat, kumalma. Hindi magtatagal. Papatayin ni Boss Bai ang Panginoon na kumokontrol sa kanila. Pagkatapos malampasan ng alon na ito, tiyak na mananalo tayo. Pagkatapos ng talumpati, masiglang nagsigawan ang mga profesional na manlalaro. Patayin. Ang imahe ni Song Zekiong ay lumabas sa livestream. Maraming tao sa sistema ang nagkomento, pumuri, at nagpahayag ng paghanga sa kanya. Ang lakas niya. Hindi na ako manunood. Mga kapatid, aalis na ako. Gusto kong maging aso niya. Mas gusto ko yung nasa likod. Reyna at babaeng mamamatay tao. Diyos ko, nakakain love. Huwag kang mangarap. Babae yan ni Boss Bai. Lahat. Pumunta kayo sa panig ni Boss Bai. Pumunta kayo sa panig ni Boss Bai. Lintik, hindi ko inaasahan na marami pa palang mataas na antas na zombie. Bumalik ang eksena sa bulubunduking lugar sa Hilagang Silangan. Lugar ng pagtitipon. Nagbanggaan ang suntok ni Chen Bai at ng zombie. Ginamit niya ang skill na Plague Infection para hoan ang zombie. Ang Tyrant Zombie na ito ay isa sa mga katulong na tinawag ng Zombie Lord para tulungan itong labanan si Chen Bai. Mas malaki ito kay Chen Bai ng 5 beses. May sungay ng manok, malalaking kamay, at may maduming bibig na may mahabang dila. Sinuntok niya ito mismo sa dibdib. Natuliro ito. Hindi makatayo ng maayos. Sa livestream ng sistema,
Muling nagkagulo. Ano itong zombie? Upgraded mutated tyrant. Ebolusyon uri ng lakas. Ang pangalan ay taga-subaybay. Lintik. Ang dami mong alam. Kapatid, nakakita ka na ba? Bago lang. Ang pangalan nila ay sinabi ni Boss Bai. Hindi pa tapos ang isang ito. Naghagis na naman ang zombie lord ng isang bilog na bukol ng laman patungo kay Chenbai. Agad niyang napansin ito at lumingon. Nag-iingat. Ang imahe ay ipinakita sa livestream. Nag-usap-usap ang mga tao. Sabi ng mga baguhan. Hinintay ni Boss Bai na tumawag ng katulong ang Panginoon bago siya kumilos. Ang mayabang. Siguradong magbabayad siya sa kanyang kayabangan. May ilang tao na kapag nakakakita ng magaling ay naiinggit. Pagkatapos ng hagis, isang nakakakilabot na pagsabog ang naganap nang tumama sa lupa ang bukol ng laman ng zombie. Tumalon si Chenbai paitaas para iwasan ang pagyanig ng lindol. Mula sa malakas na pagsabog kanina, lumitaw ang isang mataas na antas na zombie. Ang buong katawan nito ay nababalutan ng apoy ng impyerno na nag-aalab. Ang nilalang na ito ay tinatawag na Heretep. Ang anyo ay halos katulad ng tao. Mukhang isang kalaban na dapat katakutin. Biglang isa pang pagsabog ang yumanig malapit kay Chenbai. Mabilis siyang umiwas. Alikabok ang lumipad sa lahat ng dako. Isang mataba at dambuhalang zombie ang lumitaw. Nakatayo sa harap ni Chenbai. Sa katawan nito ay tumubo ang maraming pulang bukol ng laman at mga maputlang braso ng zombie. Nagpumiglas ang halimaw. Nagpayanig sa buong lugar. Sa livestream, muling nag-awayan. Ito ba ang huling katulong ng Panginoon? Mutated Myth Mountain. Uri ng lakas. Nakakita na ako ng mutated na uri ng pisikal na lakas na mas malaki pa dyan. Huwag kang magsinungaling. Totoo. Ang buong TUYN fan ay nilamon ng ganyang klaseng lumulundag na Myth Mountain. Taga-malapit din ako sa fan. Totoo nga, mula sa malayo, kitang-kita pa rin. Sa harap ng paghahanda, sigasig, at malakas na puwersa, hindi natinag si Chenbai. Kumuha siya ng buwelo, tumalon paitaas. Ipinatawag ang kakayahang apoy na sumabog sa buong katawan. Gamit ang dalawang mutated na braso ng katawan ng apoy ng impyerno. Sumigaw siya, ganyan lang ba ang gusto mong humarang sa akin? Mula sa dalawang maliit na braso ni Chenbai. Ang mga galamay na virus ni Chenbai ay nagkabuhol-buhol. Bumuo sila ng isang dambuhalang drill. Tumusok ito ng diretso sa malaking dibdib ng matabang zombie. Tinamaan ng drill ang bukol ng laman. Huminga ito ng malalim. Napasigaw ito sa sakit. Agad na lumapit si Chenbai sa zombie lord. Itinaas niya ang kanyang kamay na may matulis na kuko. Akmang hihiwin ang mukha nito. Maya-maya, ang matulis na kuko ay naging lag-ari. Ginamit niya ang lakas. Pinunit ang panlabas na damit. Gumamit ng puwersa si Chenbai. Humiwa ng malakas na may makapal na aura. Malamig siyang nagsabi, gusto mong tumakas, huli na. Sa comment section, muling nagkagulo, patay na ang Panginoon. Pupunta ako sa aktwal na labanan para tingnan. Hindi na ako pupunta. Pagkatapos mong makita, mabilis kang bumalik para magbalita. Nagkagulo ang mga zombie sa harapan. Nagsimula pang ang mag-apakan sa isa't isa. Katatapos lang mamatay ng Panginoon. Naging desperado na ang lahat. Maging ang paghagis ng zombie. Hindi na alam ng mataba kung paano. Mukhang ang Panginoong ito ay talagang isang malaking kapahamakan. Sumuporta sa zombie lord. Ang dambuhalang kamay ng matabang zombie ay dumiretso pababa kay Chenbai. Gusto siyang pitikin na parang lamok. Rumble. Isang malakas na hampas ang nagpabasag sa lupa at mga bato. Tumalsik ang alikabok. Hindi makita si Chenbai. Ang dambuhalang zombie na ito. Binuksan ang malaking bibig. Ang hampas kanina ay para sunggaban ang Panginoon. Hindi inaasahan. Masyadong matako ang malaking ito. Binuksan nito ang malaking bibig. Gustong lunukin pati ang zombie lord. Ngayon, tumalon si Chenbai paitaas. Kumuha siya ng buwelo. Tumalon mula sa malaking braso. Humiwa ng isang beses. Nanginag ang kamay ng matabang zombie. Sumimangot si Chenbai. Nagalit siyang nagsabi, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na kainin ang pagkain ko? Ipinakita ang sukdulang galing. Sa isang kritikal na atake lamang. Hinati niya ang dambuhalang zombie na parang hinihiwa ang isang sariwang pakwan. Ang aura ng virus na mahika ay lumabas ng marahas. Sa forum, muling nagkagulo. Hindi ba kayang sipsipin ni Bai ang mga halimaw? Bakit hindi niya sinipsip ang mga ito? Siguro hindi maginhawa habang nakikipaglaban. Dati, nang harapin niya ang daluyong ng patay. Kaya niyang sumipsip kahit kailan. Paano may kukumpara ang mga langgam na iyon sa kasalukuyang kalaban? Nang matapos ang balat ng pakwan, ang laman naman ang dumating. Ang tyrant zombie, nang makitang nasaktan ang kasama. Agad itong sumugod at iwinasiwas ang mahabang dila mula sa kamay nito. Ang mahabang dila ay umikot-ikot. Hamaba ng 10 metro. Iwinasiwas nito pabalik-balik.
Tumutok sa iisang target si Chenbai. Mabilis din siyang tumayo, humiwa pabalik ng isang beses. Sa ilang sandali ng pahinga, naisip ni Chenbai, medyo mas mahina ang lakas kaysa kanina. Mukhang ang epekto ng pagpapahina ng plague infection ay katamtaman lang. Ang tyrant kanina ay tinamaan ng virus. Kaya kumpiyansang sumugod si Chenbai sa harap nito. Binuksan nito ang malaking bibig. Ibinuka ang kamay. Bumaba, bago pa man makakilos ang tyrant. Ginamit ni Chenbai ang maliit na kalamangan. Tumalon pa'y taas. Diretsyong hinarap ang malaking kamay at sinabi, ang resistensya mo sa soul refine ng phosphorus fire ng Heretep ay medyo maganda. Pahiram muna. Ha! Mula sa likuran ng malaking katawan ng tyrant. Ang Heretic zombie ay mabangis na lumitaw. Nag-aalab sa apoy. Ginamit nito ang lahat ng lakas. Umuungol. Ang malakas na pagyanig ay nagpaningning sa buong lugar. Marunong din silang magtulungan. Itinulak ni Chenbai ang sarili paitaas. Wala siyang takot. Sumugod. Ang resulta ay isang marahas na hiwa ang hamati sa Heretic sa dalawa. Sa gitna ng malakas na liwanag. Ang bilis ni Chenbai ay hindi biro. Sa isang iglap, ang tyrant ay tumilapon sa isang tabi. Ang Heretic ay bumagsak sa kabilang panig. Malamig siyang nagsabi, tapos na. Ang magulong labanan ay sa wakas natapos na. Si Chenbai ang huling nakatayo. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagkalat na mga bangkay ng zombie. Bawat isa, pagkatapos bumagsak, ay nag-iiwan ng isang maliit na kagamitan. Tiningnan ni Chenbai ang paligid. Ang kanyang mga tropeyo. Naisip niya, hindi rin masama ang swerte ko. Hindi ko talaga inaasahan na ang mga materyales na matagal ko nang pinapangarap ay natipon ng ganito kaayos. Card, Biochemical Disaster, Blueprint ng Paggawa Antas C, ay lumitaw sa harap. Ipinapakita ang mga kinakailangang materyales, kuko ng zombie, litid ng Myth Mountain Device, buto ng Tyrant, puso ng Heretep, utak ng Panginoon. Ngayon, lumingon si Chenbai. Nagsalita, lahat ng ito ay mga dekalidad na produkto. Mas mataas pa nga sila ng isang antas kaysa sa kinakailangan ng blueprint. Mukhang sa pagkakataong ito, makakagawa ako ng magandang bagay. Karn, Zombie Claw, Antas E, ay lumitaw. Ipinapakita, bilis dagdag 10. Lakas dagdag 8 kapag tinamaan ang kalaban. Makakatanggap ng paggaling. Kasamang skill, Ghost Shadow Claw, aktibo, dagdag 10% bilis, dagdag 20% bilis ng pag-atake. Kinakailangan sa pagsusuot, bilis 25. Antas ng Evolved 2. Mula sa mga zombie kanina. Nakakuha si Chenbai ng mga napakahalagang tropeyo. Lahat ng ito ay na-broadcast sa livestream. At kaya naman, sa forum ay muling nag-ingay. Lintik, ito ba ang bagay na makikita ko? Ang mga ganitong uri ng materyales ay nahuhulog mula sa mga zombie. Ginagamit para gumawa ng kagamitan. Talagang hindi ko maisip. Wow, Boss Bai. Pwede mo bang ipakita ang mga katangian ng item pagkatapos pagsamahin para makita namin? Nananaginip ka ba? Paano naman ipapakita ang mga katangian ng item na ito sa atin? Tiningnan ni Chenbai ang mga kagamitang ito. Kumunat ang kanyang noo. Nagsalita, Antas C. Lumitaw ang system panel ni Chenbai, Biochemical Disaster. Espesyal na sandata, guantes, Antas C. Lahat ng katangian dagdag 3-5, tinitigan ang dalawang guantes na lumulutang sa harap niya. Wala siyang sinabi. Nag-isip ng matagal. Sa forum, muling pinag-usapan ang bawat kilos niya. Tinitingnan na niya ang mga katangian. Gusto ko ring makita. Mukhang medyo hindi siya masaya. Mukhang hindi maganda ang bagay na ito. Antas C, mukhang hindi siya nasiyahan sa grado ng item na ito. Sa tingin ko rin, ang Antas C ay hindi karapat-dapat mahulog mula sa mga zombie na ito. Nagulat ang system panel ni Chenbai, utak ng Panginoon, aktibo, maaaring permanenteng kontrolin ang tatlong nilalang na may mental na lakas na hindi mas mataas sa kanya. Buto ng Tyrant, aktibo, pinapataas ng 30% ang sariling bilis at lakas. Kasabay nito, pinapabilis ang mga kilos ng pag-atake